Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw, Sir Jupiter. Kumusta ho kayo at ang ating mga solid na mga ka-SB? Ako nga pala si Ishmael, hindi ko tunay na pangalan. Sulat po ako sa Sitio Bangungot dahil nais ko pong ibahagi ang karanasan ko tungkol sa barang. Isang bagay na hindi ko lubos akalain na mararanasan ko mismo at ang mga taong malalapit pa sa puso ko ang siyang may kagagawan. Noong taong 2015, nasa Tanay Rizal kami ng pamilya ko. Nagtayo si tatay ng lumihan sa labas ng bahay namin at sila ni nanay at ang bunso kong kapatid na si Pedro ang siyang inatasang magpatakbo nito. Wala namang pagsisisi kay tatay dahil lumago kaagad ng negosyong tinayo niya. Ako kasi nagtatrabaho sa isang kumpanya at si Dolores naman, ang aming panganay, ay nasa ibang bansa. Subalit, taong 2018, Sir Jupiter, nang lumago na ng tuluyan ang lumihan namin at ginawa na itong karinderya. Misteryosong nawala si tatay. Tanging liham lang na nagsasabi ng kanyang hinanakit ang iniwan niya sa kwarto nila ni nanay. Dagdag pa niya, hayaan na lang daw siya sa kung nasaan man siya. Sila nanay na lang daw ang bahala sa lumihan na kanyang itinayo. Nirespeto ko naman ang kanyang desisyon, Sir Jupiter. Wala naman ding problema dahil wala naman kaming maliit na kapatid at pare-pareho na kaming may mga trabaho. Hindi ako palauwi sa amin dahil nakarenta ako ng maliit na apartment malapit sa pinapasukan kong kumpanya. Paminsan-minsan na lang akong bumisita sa bahay kapag may day off at maluwag-luwag ang schedule. Isang araw sinabi ni Dolores na uuwi raw siya ng Pilipinas at mananatili sa amin ng 2 linggo. Kinakailangan niya raw munang magpahinga bago siya lumipad patungong ibang bansa na naman. Kasalukuyan siyang nasa London at dahil natupad naman niya ang kanyang pangarap na makapagtayo ng bahay doon, bibigyan niya muna raw ang sarili ng pagkakataong makapaglibang naman. Nag-file ako ng leave kaagad. Pang 1 linggo, Sir Jupiter. Nang maaprubahan ito, agad-agad na akong umuwi. Nauna pa sa akin si Dolores sa bahay dahil ilang araw din ang itinagal bago ako naaprubahan. Bandang Sabado ng umaga, tumulong si Dolores sa lumihan samantalang ako pumunta sa kung saan nakatambay palagi si Mang Dunusio at ang kanyang apo na si Lito. Nasa kalagitnaan kami na pag-uusap-usap nang biglang magkagulo sa lumihan. May lalaking bigla na lang natumba at nangisay. Kagad namin siyang nilapitan. Nang makita kong bumubula ang kanyang bibig at puro puti na ang kanyang mga mata, nagtawag ako kaagad ng ambulansya. Mabuti na lang at dumating ito kaagad. Naisugod sa ospital ang lalaki. Pang-5 beses na ito Ho? Hindi mo talaga alam kung ano ang nangyayari dito, Ishmael. Ang kasong yun ay hindi na bago. Pang-5 beses na yan. Ang nakakadismaya pa, puro yun mga suki ng lomi dito. Nakapagtataka kung bakit ganon. Wala naman makitang finding sa mga doktor. Baka lang naman nagkataon na inatake ng epilepsy o kung anong sakit. Wala naman ginagawang masama sila nanay. At hindi rin nila kayang gawin yun sa ibang tao kung ano man ang iniisip ninyo. Kita nyo rin naman po na marami pa rin bumibili. Baka hindi mo napapansin, nagbaba na sila ng presyo. At marami na rin ang kanilang serving kada plato. Wala na rin nakapila sa labas. Dati-rati kahit 6:00 pa lang napakahaba na ng pila. Pero ngayon halos wala na ng pila Huminga ako ng malalim. Nagpaalam ako sa kanila at pinuntahan ko sila nanay. Abala pa rin sila sa pagsiserve ng mga customer na para bang walang nangyari. Hinugot ko sa isang banda si Dolores at tinanong siya kung ano ang nangyari doon sa lalaking yun. Pati raw siya ay walang alam. Dapat niya nga sanang lapitan yun kanina pero pinigilan siya ni Pedro. Magagalit ang nanay kung hindi sila nagpatuloy sa trabaho. Nangunot ang noo ko.
Mali naman ang kanyang ginawa kung ganun. Inantay ko munang matapos sila roon saka ko sila tinulungan na magligpit ng mga gamit. Napaaga ang kanilang pagsasara dahil kaunti lang ang customer. May ilang nagsiyalisan nang mangyari ang insidente kanina. Nang makapasok na kami sa bahay, naisip kong tanungin si Dolores tungkol sa kanyang trabaho sa London. Ang isip ko kasi noon, kailangan ko munang pagaanin ang atmosfera sa loob bago ko ipasok ang tungkol sa nangyari, Sir Jupiter. Walang pag-aalinlangang sumagot naman si Dolores. Damang-dama ang sigla niya. Subalit, naputol ito nang marinig naming magsalita si Pedro. Aniya yabang-yabang daw tungkol sa kanyang narating pero hindi man lang nakapagpadala ni Singkong Duling sa bahay. Dahil may pagkainitin ng ulo si Dolores, pataray niyang sinagot si Bunso hanggang sa nagtalo na sila. Si Nanay naman, imbis na umawat, nakisaw-saw pa. Ako na ang sumaway pero mas lalong lumala dahil nabaling sa akin ang galit ni Pedro. Hindi ko na siya pinatulan. Diretso na akong nagtanong tungkol sa insidente sa Lumihan. Subalit namali na naman ang kanilang pag-iintindi. Bakit? Ano bang gusto ninyong gawin namin ni Nanay? Kami mismo ang gumawa ng paraan para mapadali ang pagkamatay ng taong yun. Hindi naman ganun ang tanong ko Tinatanong ko lang kung bakit hindi nyo man lang tinignan yung tao roon. Hindi man lang kayo kumibo at patuloy lang ang pagsaserve ninyo kahit may aksidente. Ano bang ikinagagalit ninyo? Business nyo yan. Malamang concern ako bilang parte ng pamilyang to. Pinaghihinalahan mo ba kami, kuya? Intindihin mo ang tanong ko, Pedro. Wala akong sinabing kasalanan ninyo. Ang tanong ko kung bakit hindi nyo man lang siya nilapitan. Hinayaan nyo lang din yung tao. Buti nga nandoon ako nakatawag ng ambulansya. Paano na lang kung wala ako? Hahayaan nyo na mamatay yung tao tas kayo naman ang sisisihin. Naiintindihan mo naman kung anong sinasabi ko. Napakasimple lang ng tanong ko pero hindi mo masagot. Sa inis ko, umalis ako ng bahay. Panay ang text at tawag ni Dolores na umuwi raw ako sa bahay para sana ayusin namin kung anuman ang meron. Hindi ko siya sinagot. Tumambay na muna ako sa park. Naglaro na muna ako sa cellphone habang pinapakalma ang sarili ko. Ilang saglit lang naramdaman kong may gumapang na insekto sa leeg ko. Kinagat ako, mabuti na lang at nahuli ko ito. Nangunot ang noo ko nang makitang meron itong puting sinulid na nakatali sa isang paa. Hindi po ako sigurado, Sir Jupiter, pero mukhang salagubang na maliit. Binitawan ko ito sa sahig at inapakan ko. Saka naman ako umalis at nagpa siyang umuwi na lang. Habang naglalakad ako sa madilim na bahagi, naririnig ko ang tila umaalingaw-ngaw na boses na hindi ko alam kung saan nanggagaling. May pakiramdam din akong may sumusunod sa akin. Pagkalingon ko, wala naman akong nakitang ibang tao. Binilisan ko palalo ang mga lakad ko hanggang sa makarating sa bahaging maliwanag na. Napahinga ako ng maluwag. Pagkarating ko sa bahay, nadatnan ko sila Nanay na kumakain. Tinawag pa ako ni Dolores pero ngiti lang ang binigay ko sa kanya. Sa buong gabi, wala akong ibang kinausap kundi si Dolores lang. Hindi ko kinibo sila Nanay at Pedro hanggang sa matulog na kami. Bandang kalagitnaan ng gabi, nagising na lang ako sa mahina at maingat na yapak papalapit sa higaan ko. Hindi ako nakaharap sa pinto. Pinakinggan ko lang ang paglapit ng mga yapak papunta sa kinaroroonan ko. Naririnig ko rin ang kanyang bulong na tila ba may kausap sa pinto ng kwarto ko. Mas lalo akong hindi nakagalaw nang mapansing kaboses ito ni Pedro. Lumapit siya nang lumapit hanggang sa maramdaman ko na ang kanyang hininga sa mukha ko. Narinig ko siyang ngumisi ng matunog habang binabaybay ang buhok ko pababa hanggang leeg. Minulat ko ang mga mata. Napasinghap si Pedro nang makita ako. Minura ko siya at tinanong ko ano ang ginagawa niya sa loob ng kwarto ko. Hindi siya nakapagsalita. Bahagyang lumihis ang kanyang tingin sa may pinto. Tumingin ako doon. Narinig kong may tumakbo palayo.
Napalunok naman si Pedro. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bumangon ako at tinanong siya ulit kung ano ang ginagawa niya pero hindi naman siya nakasagot. Nakatakas naman siya sa akin nang biglang pumasok si nanay. Kunot ang kanyang noong nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ko naman sa kanyang panghihipong ginawa ni Pedro na kaagad niya namang ni-deny. Ako pa ang napagalitan ni nanay na kesyo ginagawan ko ng kwento ang sarili kong kapatid. Hindi na ako nakapagsalita dahil kinuha na niya si Pedro sa akin. Palihim naman nang umisi sa akin si Pedro nang makalabas sila ng kwarto ko. Huminga na lang ako ng malalim. Tila ba nararamdaman ko pa rin ang kanyang paghipo sa buhok hanggang sa may leeg ko. Hindi ko alam kung ano ba ang kanyang pakay at ganun ang kanyang ginawa. Naisip kong baka bakla ang kapatid ko. Pero kaagad ko yung winakli sa isip ko. Hindi ako nakatulog ng maayos kakaisip kung ano ang meron kay Pedro. Nakakaramdam akong may kakaiba siyang plano. Pilit kong winawakli sa isip na may masama siyang intensyon dahil lang sa nagkaalitan kami. Posible pa siguro ang pagbabalak niyang pagnanakaw sa akin. Pagsapit ng umaga, ako ang unang nagising sa kanila dahil hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Pagkalabas ko ng kwarto, narinig ko ang tila ba mahinang ungol na nagmumula sa kwarto ni Dolores. Kasabay pa nito ang tila pag-ingit ng higaan niya. Dahan-dahan kong binuksan ang pintong nakaawang. Laking gulat ko nang makita si Dolores na lobo ang katawan, sinusubukang makabangon sa kanyang higaan. Mas lalo naman akong napasinghap nang makita ang kanyang mukhang kinakain na ng mga dilaw na uod. Napabalikwas ako ng bangon. Panaginip lang pala ang tungkol kay Dolores. Pero hindi ako kumbinsido, Sir Jupiter. Kaya naman kaagad ko siyang tiningnan sa kanyang kwarto. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang mahimbing ang kanyang tulog. Dumiretso ako sa kusina. Doon ko palang napansin ang oras. 6:00. Lumabas ako. Napansin kong abala na sa pagluluto ng lomi si nanay habang si Pedro naman ay nagsimula ng mag-serve sa mga customer. Nilapitan ko sila at nagpa siyang tumulong na rin. Ito ang kinuha kong oportunidad para kausapin si Pedro tungkol sa nangyari kagabi. Subalit kahit anong pilit kong pagtatanong, nagbibingi-bingihan lang siya. Sinaway naman ako ni nanay. Hindi na raw ako dapat nakikialam pa roon dahil sila naman na ang maalam sa kung ano ang gagawin. Gusto ko siyang sumbatan sa totoo lang, Sir Jupiter. Napaka-protective sa kanyang bunsong anak. Hindi man lang inaalam ang buong kwento. Pero dahil may respeto pa rin ako sa magulang, pinili ko na lang manahimik. Nakita ko si Lito na pumasok din at bumili ng lomi. Pagkuway sinenyasan niya akong sumama sa kanya dahil tawag raw ako ni Manong Dunusio. Kaagad naman akong tumayo at iniwan sila. Tumambay kami sa tapat na tindahan kung saan sila palagi. Parami ng parami ang tao. Nakatingin lang ako sa karinderya habang nakikipagkwentuhan kay Mang Dunusio. Maya-maya lang nagkagulo ulit. 3 tao ang humandusay sa sahig. Bumula ang mga labi at nangisay. Tumawag na naman ako ng ambulansya at isinugod kaagad sila sa ospital. Ang mga nagsisikain doon ay natakot at umalis na lamang. Meron pa namang natira pero mga 5 hanggang 10 na lang. Ilang saglit pa'y isang babaeng umiiyak ang lumapit sa karinderya at pinagbabato sila nanay at bunso. Minura niya silang dalawa. Napigilan naman siya ng ilang tao roon. Sumigaw siya na magdedemanda siya laban sa kanila dahil sa pagkamatay ng kanyang asawang kumain ng lomi. Kunot ang noo kong nilapitan ng babae at sinubukan siyang kausapin ng maigi, subalit hindi siya nagpaawat at itinapon pa sa akin ang isang papel.
Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat doon. Resulta pala ito sa isang ospital. Pagkalason ang ikinamatay ng kanyang asawa. Sinabi niyang kumain lang daw sa aming karenderya ang kanyang asawa at nangisay sa bigla pagkarating sa kanilang bahay. Nagsuka pa raw ito ng dugo. Binawian kaagad siya ng buhay sa ambulansya pa lang. Sinabi niyang dapat na raw magsara sila nanay. Dahil dito natakot ang ilan pang kumakain doon at nagsialisan na. Wala man lang nag-abot ng kanilang bayad. Umalis ang babae. Nakita ko ang galit ni nanay sa kanyang narinig. Pumasok silang dalawa sa bahay at sumunod naman ako. Sinubukan ko silang kausapin ng maayos pero para akong timang dahil hindi naman ako pinapansin ng dalawa. Narinig ni Dolores ang ingay kaya lumabas siya ng kwarto. Napansin ko na namumula ang kanyang mukha at may parang butlig-butlig ang kanyang balat. Napansin ko ring medyo lumobo ang kanyang katawan. Bago pa man siya nakapagtanong kung ano ang nangyayari sa amin, inunahan ko siyang tanungin kung ano ang nangyari sa kanya. Kung napano siya. Hindi niya ako sinagot. Kinulit niya ng kinulit sila nanay pero pareho silang tahimik. Nainis ako sa kanilang pag-uugali kaya naman hinampas ko ang mesa at pasigaw silang sinermonan. Hindi naman kasi namin maiintindihan ang nangyayari kung walang magsasalita sa kanila. Dito nagawa ng magsalita ni nanay. Anya sinubukan lang daw nilang magbago ng recipe dahil may isang ingredient na pamahal ng pamahal. Wala naman daw sanang kaso yun dahil hindi naman nahalata ng ilang customer pero hindi rin daw inaasahan ang pangyayaring yun. May isang buhay na nawala dahil sa kanilang ginawa. Nasapok ko ang noo ko, Sir Jupiter. Kinakailangan nga nilang mademanda at panagutan ang tungkol sa bagay na yon. Panay ang iyak ni nanay kesyo magsasara na lang daw sila dahil paniguradong wala nang bibili ng lomi. Hindi ko na siya kinausap tungkol doon. Kahit nga si Dolores ay halos naging walang pakialam sa kanya. Umalis kaming dalawa sa bahay at namasyal. Nang pumasok kami sa isang kainan, doon na naglapag si Dolores ng kwentong hindi ko inaasahan. Aniya, bandang 3:00 daw ng umaga nang marinig niyang may pumasok sa kanyang kwarto. Hindi siya makatulog ng maayos dahil hindi pa kayang i-adjust ng kanyang katawan ng oras ng pagtulog sa bansa at doon sa London. Nakapikit lang daw siya. May naririnig daw siyang bumubulong-bulong sa ere ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ilang saglit lang, naramdaman niya raw na may humipo sa kanyang leeg. Subalit nang tingnan niya kung sino ito, wala namang tao. May insekto raw na bigla na lang siyang kinagat sa paa. Umakyat pa ito hanggang sa kanyang mukha at biglang nawala. Napansin niya raw na may tali itong puti. Inisip niyang baka alaga yun ng kung sinong bata sa labas kaya hindi niya pinatay. Nakapagtataka. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa nangyari kagabi sa akin. Ang tungkol sa maliit na salagubang na may puting sinulid na nakatali sa paa. Dinagdag ko rin ang tungkol sa panghihipo ni Pedro sa akin. Nagulat siya at bahagyang natawa. Biro niya pa baka nababakla na raw ang bunso naming kapatid at ako ang natipuhan. Tumawa na lang ako sa kanyang sinabi. Panay pa rin ang kwentuhan namin at sinubukang tingnan ang anggulo tungkol sa pangyayaring yun sa amin. Gabi na nang makauwi kami. Walang tao ang bahay. Papasok na sana ako sa kwarto para magpahinga nang dumating si Manong Dunusio. Kinakailangan niya raw akong kausapin tungkol sa kanyang nalaman. Pumunta kami sa may tindahan. Nandoon ang kanyang apo, nag-aantay sa amin. May nalaman ako tungkol sa babaeng nagpunta kanina sa Lumian at nag-iskandalo. Napilitan siyang magbigay sa akin ng isang bagay na nailuwa daw ng kanyang asawa nang magsuka ito ng dugo. Ano naman po yun? Ito. Kung titignan mo, ordinaryong papel lang ito. Pero may laman itong orasyon.
Kinukulam o nilalason gamit ng orasyon ng magulang at kapatid mo ang ilan sa kanilang mga customer. Kailangan mo mag-ingat, Ismael. Hindi mo alam kung ano ang posible niyang gawin sa inyo ni Dolores. Posible naman hong magsulat-sulat ang pamilya ng biktima ng kung ano-ano. Tas ipapakita nilang kuno'y nailuwal ng taong yun. Imposible naman ho yan. Kung sakaling galing pa yan sa loob ng katawan niya edi baka hindi na nga yan buo at bura na yung mga nakasulat. Hindi basta-basta nabubura ang isang orasyon, Ismael. Hindi ko masasabing isang ebidensya na yan na may ginagawang masama ang nanay at kapatid ko. Mababaw ho Kung mapupunta man sa korte ang demandahang ito, paniguradong pagtatawanan ng ang pamilya ng namatayan dyan. Hindi kita pipilitin maniwala sa akin, Ismael. Pero kung sakaling kailanganin mo ito, ikaw na ang magtago. Ibinigay sa akin ni Mang Dunusio ang papel. Alanganin ko itong tinanggap. Nagpaalam na ako sa kanila dahil nakita ko sila nanay at bunso na dumating na. Napatingin sila sa akin at nangunot ang noo nang makitang kausap ko si Mang Dunusio. Ibinulsa ko ang binigay na papel ng matanda bago nilapitan sila nanay. Pumasok kami sa bahay. Nang isarado ko ang pinto, tinanong ni nanay kung bakit ako nakikipag-usap kay Mang Dunusio ngayong hindi naman totoo ang kanyang mga sinasabi. Nangunot ang noo ko sa kanyang pagiging defensive kaagad. Tinapunan ako ng tingin ni Dolores at umiling-iling. Pumasok ako sa kwarto. Narinig ko namang nagsalita si Pedro na keso mga walang respeto. Kinakausap daw ng nanay pero hindi man lang nagbitiw ng salita. Ngumisi lang ako sa kanyang hinaing bago nagpasyang matulog. Nakita ko na naman ang sarili ko na bumalik sa panaginip kagabi. Nandoon ako sa parte kung saan narinig kong umuungol si Dolores. Bahagya kong tinulak ang nakaawang niyang pinto at napasinghap ako nang makita ang kanyang lobong katawan at inuuod na mukha. Sinubukan kong alisin ang mga uod, Sir Jupiter. Subalit parami sila ng parami hanggang sa gumapang na rin ang mga ito papunta sa akin. Unti-unting kinain ang kamay ko. Sumigaw ako at napaatras. Parami sila ng parami na parabang ang bawat isa ay naghihiwalay sa tuwing nakakapasok sa katawan ko. Naramdaman ko ang kanilang panunood sa loob, Sir Jupiter. Mas lalo akong sumigaw dahil sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pagkatingin ko kay Dolores, nagitla ako nang makitang wala na siyang buhay. Tuluyan ang nakain ng kanyang buong mukha at buto na lang ang natitira. Unti-unting lumiit ang kanyang katawan habang umaagos ang malabnaw at tila malagkit na tubig sa sahig. Panay ang sampal ko sa sarili. Alam kong panaginip ang lahat, ngunit hindi ko magawang magising. Sumigaw ako lalo, nagbabaka sakaling may makarinig. Maya-maya lang naramdaman ko na ang pananalaytay ng mga uod sa lalamunan ko. Tumulo ang luha ko, Sir Jupiter. Katapusan ko na siguro. Napabalikwas ako ng bangon nang maramdaman ko ang malamig na tubig na isinaboy sa mukha ko. Pagkamulat ko ng mata, tumambad sa akin si Dolores na kunot ang noo at alalang-alala. Aniya, rinig niya raw ang boses ko mula sa kanyang kwarto. Napahinga ako ng maluwag nang malamang panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Tiningnan ko ang orasan, 2:00 ng madaling araw. Napatanong ako sa kanya kung bakit hindi pa siya natutulog. Idinahilan niya na naman ang tungkol sa kanyang pag-adjust sa oras pero idinagdag niya ang tungkol sa kanyang butlig-butlig. Hindi raw siya makatulog dahil sa sobrang kati ng mga ito. Dagdag niya pa may kakaiba raw siyang pakiramdam tungkol sa kanyang katawan. Para raw may lamang tubig at nahihirapan siyang makabangon. Sa kanyang paa raw may lumalabas na mababahong nana. Sumagi sa isip ko ang tungkol sa panaginip ko. Kinabahan ako, Sir Jupiter, subalit pinili ko na munang hindi ipagtapat ang tungkol doon dahil baka pati siya mataranta. Nagsuhestyon ako sa kanya na magpatingin na sa doktor pagsapit ng umaga. Sumang-ayon naman siya doon. Bumangon ako at nagpasyang matulog na muna sa sofa dahil basa ang higaan. Subalit natigilan ako nang magsalita siya tungkol sa kanyang karanasan bandang 12:00 ng gabi.
Meron na naman daw pumasok sa kanyang kwarto at narinig niya ang bulong na yun. Ngunit nang tingnan niya kung sino ito, wala siyang nakitang ibang tao sa loob. Siguro ay guni-guni lang niya yon. Matapos ang pag-uusap namin, bumalik na siya sa kanyang kwarto. Pinilit kong bumalik sa pagtulog pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ang mukha ni Dolores ang nakikita ko. Wala akong nagawa kundi ang bumangon na lang at magkape sa kusina. Nagmuni-muni ako sa mesa kaharap ng kapeng mainit. Narinig kong may papalapit sa akin. Bumubulong pero hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Tumingin ako sa likuran. Wala namang tao. Maya-maya lang nandoon na naman ulit ang boses na yun. Tumayo na ako at sinubukang hanapin kung nasaan nga ba iyon nanggagaling hanggang sa napunta ako sa kwarto mismo ni Dolores. Pagkabukas ko ng kanyang pinto, laking gulat ko nang makita siyang nakahandusay na sa sahig. Kaagad ko siyang nilapitan at inalalayang makaupo. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang magana ang kanyang kaliwang pisngi. Magana parang tubig ang laman dahil malambot ito. Mas lalo ring lumaki ang kanyang katawan. Konting pagkaklaro lang po sa inyo, Sir Jupiter. May pagkatsabi si Dolores pero halatang halata ang paglaki bigla ng kanyang katawan. Tinanong ko siya kung ano ba ang nangyari. Hindi na raw alam. Nagulat na lang siya na bigla na lang yun nangyari. May naramdaman siyang kumagat sa kanyang pisngi pero hindi niya nakita kung ano yun. Kaagad kong pinuntahan si nanay sa kanyang kwarto, subalit natigilan ako nang makitang wala siya roon, pati rin si Pedro. Hindi na ako nagaksaya ng oras, tumawag na ako ng ambulansya. Pagkarating namin sa ospital, kaagad naman siyang sinuri ng mga doktor. Subalit, hindi kaagad nagkaroon ng findings dahil kinakailangan pa raw suriin ng mabuti ang kalagayan ni Dolores. Sumapit ang umaga. Nang masiguro kong magiging maayos lang ang kapatid ko kapag iniwan ko siya, umuwi ako sa amin. Nadatnan ko sila nanay at Pedro sa labas, sa karinderya. Halos walang customer na pumasok. Nagtanong ako sa kanila kung saan sila nagpunta bago sumikat ang araw. Nagkatinginan ang mag-ina bago sumagot si nanay. Namalengke raw. Hindi ako nakumbinsi. Nakakaramdam na akong may mali. Pagalit kong sinabi sa kanila na nasa ospital si Dolores dahil may nangyaring masama kanina. Namaga ang kanyang pisngi. Napatayo si nanay at tinanong ako kung ayos lang ba siya. Hindi ko kita ang kanyang sinseridad, Sir Jupiter. Dito na ako nakaramdam na talagang may mali. Pero hindi ko pwedeng basta na lang silang paghinalaan. Tinanong nila kung anong ospital nandoon si Dolores. Binigay ko naman ang address. Sinabi nilang pupunta raw sila doon at maiwan na muna ako sa karinderya. Hindi ako nagsalita. Pinagmasdan ko silang umalis. Pinalagpas ko na muna ang ilang minuto bago ako bumalik sa ospital. Sumakay ako ng motorsiklo papunta roon, ngunit bigo naman akong nakita sila, Sir Jupiter. Doon ako mas lalong kinutuban. Barang kaya ang meron talaga sa kapatid ko? Napalunok ako nang mapatanong yun sa sarili. Hindi naman na siguro nila kayang gawin yun. At kung sakali man, ano naman ang kanilang dahilan para gawin ito kay Dolores? Napakababaw na dahilan para sa akin ang tungkol sa bangayan ng pamilya noong isang araw. Lumabas ang resulta ni Dolores pero paliwanag ng doktor, hindi talaga sila sigurado sa kanilang nakitang findings. Bihira ang pangyayari kay Dolores kung kaya't napakahirap ding matukoy. Suwestyon niya pa dalhin na lang daw siya sa ibang bansa para sa mas maiging pagsusuri. Nanghina ako, Sir Jupiter. Umupo ako sa labas at kinuha ang papel na binigay ni Mang Dunusio. Binuklat ko ito ng dahan-dahan. Napansin kong kahit may lamat ng pagkabasa ang papel, klaro pa rin ang nakasulat doon. Parang Latin. Hindi ko masyadong maintindihan ang nakasulat pero
Nanindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Pamilyar na pamilyar kasi sa akin ang sulat kamay. Kay nanay. Nagpaalam na muna ako kay Dolores na may pupuntahan. Kinakailangan ko ng simulan ang pag-iimbestiga tungkol sa kanilang dalawa. Mahirap na at baka lumala pa ang sitwasyon. Dali-dali akong umuwi ng bahay at nangalkal ng mga gamit ni nanay. Wala akong nakitang kakaiba sa kanyang kwarto. Diretso ko namang tiningnan ang kwarto ni Pedro pero wala rin akong makitang kakaiba. Sa kwarto ni Dolores sa kanyang kama doon ko nakapa ang isang maliit na notebook, Sir Jupiter. Kumabog ang dibdib ko nang mahawakan ko yun. Dahan-dahan kong binuklat. Tumigil ang mundo ko nang makita sa unang pahina ang larawan ni tatay. Ginupit ang bahagi ng kanyang mata at may nakamarkang X din. Sa baba ng kanyang larawan ay nakasulat ang kanyang buong pangalan, edad at ang dahilan kung bakit siya ang target. Hindi tinupad ang pangarap na makapag-aral siya ng mabuti at hayaan ang sariling maging masaya sa kursong gusto niyang kunin sa kolehiyo. Nangunot ang noo ko. Si Dolores ang pinilit ni tatay na kumuha ng accountancy kahit ayaw na ayaw niya naman ito. Binuklat ko ang sunod na pahina. Nagulantang ako nang makitang nandoon din sila nanay, Pedro, Mang Dunusio at ako. Sa galit ko, kagad akong bumalik sa ospital at isinampal ang notebook na yun kay Dolores. Napaingit siya sa sakit dahil naapektuhan ang kanyang kabilang pisnging namamaga. Naiiyak siyang nagtanong sa akin kung ano ang problema. Pagalit kong kinuha ang notebook na nahulog sa sahig at binigay sa kanya. Nang hingi ako ng paliwanag, nasapu ko ang noo ko sa tindi ng galit at inis. Puro ako paghihinala kila nanay pero nasa tabi ko lang pala mismo ang salarin. Nagulat siya nang buklatin niya ang notebook at kaagad dinipensahan ang sarili. Hindi ko siya pinakinggan. Tinadtad ko siya ng tanong kung nasaan si tatay. Gusto ko siyang bumalik at siya mismo ang tanungin kung ano ang ginawa ni Dolores para biglaan siyang maglaho. Umiyak siya lalo. Tinatanggi ang mga akusasyon ko sa kanya. Subalit sarado na ang isip ko, Sir Jupiter. Sinabi ko sa kanyang hahayaan ko siyang mamatay at wala akong magiging pakialam sa kanya kahit lamunin siya ng mga uod sa kanyang higaan. Sobrang sakit, Sir Jupiter. Napakabigat ng pakiramdam ko sa tanang buhay ko. Siya ang pinaka-close kong tao tas malalaman kong ganun-ganun lang. Na si tatay ay hindi pala umalis ng kanya lang dahil may ginawa siyang masama sa kanya. Umuwi ako sa amin. Nadatnan ko sila nanay at Pedro na nasa karinderya na, nagsiserve ng mga customer. Mabuti na lang talaga at hindi sila pumunta sa ospital dahil baka kung ano rin ang ginawa ng babaeng yun sa dalawa. Umiwas sila ng tingin sa akin nang mapansin ako. Nakita ko si Mang Dunusyong dumaan. Kaagad ko siyang nilapitan at nag-uusap kami sa isang bahagi na may medyo malayo sa karinderya. Mali ang hinala ninyo, Mang Dunusio. Kapatid ko mismo ang may kagagawan. Hindi ako makapaniwala na ganun siya kasama. Sa paman ng pinaka-close kong tao. Ano? Paano kapatid mo? Sino? Si Dolores? Oo, Manong. Nakita ko ang notebook niya sa kanyang kwarto. Notebook na naglalaman ng mga ebidensya gaya ng pagkulam niya kay tatay. Nandoon nga rin sa kanyang listahan sila nanay, Pedro, ako at ikaw. Hindi ko na binasa ang dahilan ng karamihan na nandoon dahil nabigatan na ako sa sobrang sakit. Sigurado ka ba, Ismael? Nasaan na siya ngayon? Sigurado ako, malakas na ebidensya ang notebook na nasa kwarto niya. Kasalukuyan siyang nasa ospital. Lumubo bigla ang kanyang katawan at kung ano-ano ang kanyang karamdaman. Siguro ay karma niya na yun sa pinaggagawa niya. Ospital? Paano naman siya ang nasa ospital at hindi kayo? Kung siya man na may gawa nito at nasimulan na sa nanay at kapatid mo, bakit tila normal naman silang tignan? Tungkol doon sa papel na ipinakita ko sa'yo, paano mo naman ipapaliwanag yon? Hindi ko alam, Mang Dunusio. Gulong-gulo ang isip ko.
Ang alam ko lang talaga ay siya ang salarin. Kinakailangan na mag-ingat nila Nanay at Pedro at baka kung ano pa ang mangyari sa kanila sa susunod na mga araw na buhay pa si Dolores. Iniwan kong tulala si Mang Dionisio. Hindi siya makapaniwala sa huling binitawan kong mga salita. Nang mapadaan sa karinderya, sinabi ko sa kanilang kinakailangan ko silang kausapin pagkatapos ng kanilang trabaho. Sumang-ayon naman si Nanay. Pumasok na muna ako sa kwarto at nahiga. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Ilang saglit lang patulog na sana ako nang marinig ko ang mahihinang bulong na tila ba umaalingaw-ngaw sa isip ko. Minulat ko ang mga mata ko pero nawala ito kaagad. Pumikit ako ulit pero maya-maya lang andoon na naman ang bulong na yon. Hindi ko maintindihan ang salita niya. Sumagi sa isip ko si Dolores. Nagibabaw na naman ng galit ko. Pilit kong binaliwala ang bulong na yon pero nanunuot talaga sa isip ko na parabang gusto talaga nitong makasipsip sa akin, Sir Jupiter. Bumangon ako't pumunta sa karinderya. Nawala ang bulong-bulong na yon hanggang sa makatulog ako sa isang mesa. Gabi na nang magising ako. Hindi man lang ako sinabihan nila Nanay na pumasok sa loob. Tumayo ako't pumunta sa bahay. Nagpasya akong tingnan ang kalagayan ni Dolores sa ospital kung mamamatay na ba o hindi pa. Akma ko na sanang bubuksan ang pinto nang marinig kong nag-uusap sa loob sila Nanay at Pedro. Natigilan ako nang marinig kong banggitin ni Nanay ang pangalan ni Dolores. Aniya dapat lang daw na mawala si Dolores at tuluyang mag-isa dahil napakamakasarili. Pero ipinagdarasal pa rin nilang sana nga ay nakita ko ang notebook na ginawa nila mismo para palabasin na si Dolores ang masama. Paano na lang daw kung nakita iyon ng maldita? Napalunok ako. Naguluhan ako bigla sa sitwasyon. Sinabi ni Pedro na mas makakabuti raw kung kunin na ang notebook na nakatago sa kubo para tuluyan na akong tamaan ng sumpa. Nanindig ang balahibo ko sa narinig. Natataranta akong napatakbo palayo papunta sa bahay ni Mang Dionisio. Nang lumabas siya, habol ang hiningang pinagtapat ko sa kanyang tungkol sa nalaman ko. Hindi bumakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Inaasahan niya na yun. Hindi na niya ako sinumbatan ng kung ano-ano. Inutusan niya akong maghanap pa ng ilang pang ebidensya para masiguro naming sila nga ang may kagagawan. Pagkatapos nung ay pwede niya na akong matulungan para mapuksa ang problema. Sumunod ako sa kanyang sinabi. Sa gabing yon, kagad akong pumunta sa ospital para tingnan ang kalagayan ni Dolores at maghingi na rin ng tawad sa kanya. Subalit laking gulat ko nang makitang wala na siya roon. Nang tinanong ko ang nurse na naka-assign sa kanya, sinabi niyang umuwi na raw kasama ang ina at kapatid ko. Doon ako mas lalong kinabahan. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Walang sinayang na oras na lumabas ako ng ospital. Hinanap ko sila ng hinanap sa bawat bahay na posibleng nandun sila. Humingi na rin ako ng tulong sa mga tanod sa paghahanap. Buong gabi, Sir Jupiter, hinanap namin ng hinanap sila, subalit nabigo kami. Sa kung saan-saan ako napadpad, hindi ko namalayan na naligaw na pala ako. Nakita ko ang sariling naglalakad sa masukal na gubat. Wala akong kasama. Napakatahimik ng paligid. Nakakapangilabot ang naririnig kong kaluskos sa mga tuyong dahon na ako mismo ang gumagawa. Panay ang tawag ko kay Dolores ngunit bumabalik lang ang boses ko sa akin. Ilang saglit pa'y narinig ko ang mahinhing tawag sa akin ng isang babae. Napasinghap ako, nagpalingalinga ako sa paligid. Inaasahan na makikita ko si Dolores. Ngunit wala akong nakita kahit anino man lang. Lumayo-layo ako, pilit na sinusundan ang bulong na naririnig ko. Wala akong pakialam kung saan ako nito dadalhin, basta ang importante mahanap ko ang kapatid ko. Mabuti na lang at nakita ako ni Mang Dionisio at ilang otoridad sa kabilang dako ng pinasukan kong gubat.
Alalang-alala sila. Nagpasya kaming umuwi. Nanghihina na ako, Sir Jupiter. Alalang-alala talaga ako kay Dolores. Sinabi ng mga otoridad na kinabukasan na ipagpapatuloy ang paghahanap sa kapatid ko. Wala na rin daw magagawa dahil halos nilibot na namin ang baryo at ilang karatig na barangay pero bigo namin silang nakita. Kahit si Dolores man lang. Pagka-uwi ko sa amin, kumpirmadong wala pa rin sila nanay. Nagkaroon ako ng kutob na kinakailangan kong maghalongkat pa ng mga gamit nila na posibleng makapagpatuloy na sila ang may kagagawa ng nangyayari kay Dolores. Dumiretso ako sa kwarto nila at nagsimulang maghanap. Wala talaga. Subalit hindi ko inaasahan na may isang bagay akong mapapansin sa ilalim ng higaan ni nanay. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nanginginig ang kamay kong inabot ang box mula sa ilalim ng higaan. Puno na ito ng alikabok, Sir Jupiter. Dahan-dahan ko itong binuksan. Nanindig ang balahibo ko nang makita ang nasa garapon na mga insekto na may mga sinulid na puti, ang ilan naman ay pula. Sa pagkataranta ko, Sir Jupiter, itinulak ko ang kahong yun. Mabuti na lang at hindi nabasag ang mga garapon. Samantala may ilan namang mga papelang nagkalat sa sahig. May mga nakasulat itong orasyon. Hindi ko alam kung para saan yon, pero nang makita at binasa ko ang mga ito, kapareho ito sa binigay ni Mang Donucio. Mas lalo akong nagitla. Kumpirmadong sila ang may gawa ng kung anumang nangyari sa mga customer. May isa pang maliit na notebook na makaluma ang estilo. Kinuha ko ito at dahan-dahang binuklat ang bawat pahina. Lumubog ang puso ko, Sir Jupiter, nang makita ang larawan ni tatay na may naka-X, gaya ng nakita ko sa notebook na nandoon kay Dolores. Ginupitan din ang bahaging mga mata niya at may mancha rin ng dugo. Napakahaba ng nakasulat doon pero hindi ko binasa lahat. Halos manghina ako nang malamang pinatay nila mismo si tatay. Hindi siya umalis. Patay na talaga siya. Bumuhos ang luha ko, Sir Jupiter. Binuklat ko pa ang ilang pahina at nagulat ako nang makita ang mukha ni Dolores na may X na rin ang larawan. Nakasaad doon na makasarili daw si Dolores at higit sa lahat walang pakialam sa pamilya. Nagulantang ako nang makita ang larawan ko sa sumunod pang mga pahina. Nakagupit pa lang ang bahaging mga mata ko pero wala pa itong X. Ang nakasaad kung bakit kailangan kong mawala sa mundo ay dahil daw wala akong kwenta sa pamilya. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa kwarto ni nanay. Tumindi ang galit ko. Nang bumukas ang pinto, nagulat si Pedro nang makita kong hawak-hawak ang notebook na kanilang ginawa. Walang pag-aalinlangang sinugod ko siya at piniit sa pader. Anong ginawa namin sa inyo at ganito ang naging ganti ninyo? Hindi nyo man lang naisip ang mga tulong na binigay ko? Ano bang pumasok sa kokote ninyo at nagawa nyong patayin si tatay? Napakababoy ninyo! Halimaw! Kuya, hindi ako may gawa niyan. Si nanay, siya lang ang may gawa niyan. Nadamay lang ako. Patawarin mo ako, kuya. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Lukuin mo ang demonyo mong kaluluwa, Pedro! Napakababoy mo! Hindi mo man lang ba naisip na pinili ko ngang hindi mag-asawa dahil gusto kong maiahon muna kayo ni nanay? Pero anong nangyari? Inggit ang nangibabaw sa itim niyong puso. Si tatay, wala siyang ibang ginawa kundi ang magbigay ng suporta sa kung ano man ang gusto nating gawin sa buhay. Patawarin mo ako, kuya. Hindi ko talaga alam kung bakit ako nasangkot sa ganito. Hindi ko alam kung bakit ito nagawa ni nanay. Pilit kong pigilan ang sarili ko pero hindi ko nagawa. Patawarin mo ko, kuya. Pakiusap. Hindi ako marunong magpatawad, Pedro, sa mga demonyong katulad nyo ni nanay. Saan ninyo dinala si Dolores? Anong ginawa nyo sa kanya? Sabihin mo sa akin dahil kung hindi sisiguraduhin kong hindi ka naaabutin pa ng umaga. Hindi ako takot na makapatay, Pedro. Ang mga tulad nyong halimaw ay nararapat lang na mabuhay sa impyerno. Napaka makasarili ninyo. Napaka baboy.
Galit kong binitiwan si Pedro. Humandusay siya sa sahig. Nanghihina at napapaubo. Hindi ako nakaramdam ng awa. Gusto ko pa siyang tadyakan kung nararapat man yun para lang makapagsabi siya sa akin kung nasaan nga si Dolores. Subalit, kahit anong bugbog ko sa kanya, Sir Jupiter, hindi siya nagsalita. Meron siyang kinakatakutan. Si Nanay. Dahil isa siya sa mga isusumpa kung sakaling may lumabas sa kanyang bibig tungkol sa kanilang sekretong pag-ubos sa pamilya namin. Natanong ko rin sa kanyang tungkol sa mga customer at ang papel na iniluwa ng isa sa mga namatay. Hindi sana siya aamin sa akin pero napilitan siya. Sinabi niyang inutusan siya ni Nanay na lasunin ang ilan sa mga customer na kanyang kinamumuhian gamit ang orasyon. Tinanong ko siya kung anong klaseng pagkamuhi ang meron si Nanay sa mga taong yun pero hindi niya ako nasagot. Ilang saglit lang dumating si Nanay. Nagulat siya nang makitang nagkalat na mga papel sa loob ng kwarto, ang mga garapon at ang sitwasyon ni Pedro. Ni katiting na awa sa kapatid ko wala akong naramdaman. Galit ako sa kanilang dalawa. Gusto kong bigyan din si Nanay ng leksyon sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya subalit hindi ko kaya, Sir Jupiter. Sumagi sa isip kong magulang ko pa rin siya. Puro lang ako sigaw sa kanya at pilit kong inalam kung saan nila dinala si Dolores at si Tatay. Ngunit ayaw niyang magsalita. Kaya wala akong nagawa kundi ang gumamit ng dahas. Pumunta ako sa kusina at kinuha ang isang kutsilyo. Nanginginig ang kamay kong bumalik sa kwarto at tinutukan si Nanay ng kutsilyo. Sinabi ko sa kanya kung nagawa niya akong barangin nang wala man lang pag-aalinlangan, kaya ko rin gumawa ng paraan para mapaamin sila kung nasaan ang mga taong hinahanap ko. Walang nagawa si Nanay kundi ang magbigay ng pahayag. Patay na sila Tatay. Gumuho ang mundo ko, Sir Jupiter, sa narinig. Nabitawan ko ang kutsilyong hawak ko at puro na lang ako iyak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napakasakit. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa maramdaman ko na lang ang kanilang pag-alis. Pinakalma ko muna ang sarili saglit. Tila naubos ang enerhiya ko sa katawan, Sir Jupiter. Nang medyo mahimasmasan na ako, pumunta ako sa bahay ni Mang Dunusio at ipinagtapat sa kanya ang pangyayari. Umiling-iling siya. Pinaupo niya ako sa isang tabi at pinakalma. Sinuri niya ako pag ko ay huminga ng maluwag at sinabing maswerte raw ako dahil hindi ako tinablan ng barang. Naalala ko biglang ang mga insektong nasa loob ng garapon at ang salagubang na nakita ko doon sa park. Kunot ng noo kong ibinahagi iyon kay Mang Dunusio. Dito niya ipinaliwanag ang tungkol sa pagbabarang at kung ano ang layunin ng mga sinulid na nakatali sa mga insekto at para saan nga ba ang mga insektong yon. Ang mga insekto ay mga espiritong ikinulong ng isang mambabarang. Hindi ko alam kung anong klase ng espiritu ang kanyang tinutukoy. Nakalimutan ko na ang tungkol dito, Sir Jupiter. Ang puting sinulid daw ay may laman ng sumpa at ito rin ang siyang magsisilbing simbolo kung magtatagumpay ba ang isang plano o hindi. Kapag pinakawala ng insektong yon na may nakataling sinulid at bumalik na kulay pula na ito, matagumpay. Subalit kung itim, hindi. Kadalasan daw sa mga insektong itim ang sinulid ay pinapatay at ang iba'y pinapakawalan na lang. Nanindig ang balahibo ko sa kanyang paliwanag, Sir Jupiter. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin yun ng sarili kong magulang sa aming magkakapatid at lalong-lalo na kay Tatay. Kadalasan daw ginagawa ito kapag ang isang tao ay inggit o galit sa iba. Naluha ako. Tinanong ko si Mang Dunusio kung meron bang lunas ang barang at kung paano ito malalabanan. Huminga ng malalim ang matanda at sinabi niyang walang lunas dito dahil mas matindi ito kaysa sa kulam. Tanging Diyos lang ang makakapagbigay ng himala para sa isang taong binarang. Nanghina ako. Paano na lang si Dolores? Ano na lang ang mangyayari sa kanya? Posible pa kaya siyang makatakas? Posible pa rin ba siyang makauwi? Sumakit ang dibdib ko, Sir Jupiter, parang nawalan ako
ng pag-asa. Bumalik kami sa bahay at kinuha ang mga gamit na nakita ko sa kwarto ni nanay. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta at wala na akong maalala tungkol doon. Mabuti na nga lang at iniwan nila ang mga gamit. Pinakalma na muna ako ni Mang Dunusio sa namin inipon ang lahat-lahat ng gamit. Napakabigat sa loob. Hindi talaga ako makapaniwala na kaya kaming lasunin, patayin at paikutin ng sarili naming kadugo. Napansin kong may isang gamit na nawawala doon. Ang notebook kung saan nakasulat ang pangalan ng kanilang mga biktima at gustong biktimahin. Nataranta ako at sinabi ko yun kay Mang Dunusio pero aniya, hindi naman na yun mahalaga. Ang mga orasyon at ang ilan pang instrumentong nandoon ang kailangang mawala. Sinunog ni Mang Dunusio ang mga gamit. Pinakawalan niya ang mga insektong nakapaloob sa garapon pero hindi niya hinayaan na makatakas ang mga ito sa apoy. Nakaramdam ako ng matinding sakit bigla bago ako nawalan ng malay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng isang ospital. Katabi ko si Mang Dunusio. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa akin kanina ay epekto ng barang. Pero hindi naman daw ito matagumpay dahil nagawan ng paraan. Tinanong ko siya kung posible pa ba niyang mahanap sila tatay. Malungkot siyang umiling at sinabing imposible yon. Hindi raw nagtatagal ang epekto ng barang at kamatayan ang tanging takas dito. Nanikip ang dibdib ko, Sir Jupiter. Wala na talagang pag-asang makita ko po sila kahit ano ang gawin ko. Nang makalabas ako ng ospital, sinubukan kong bumalik sa trabaho. Pinagalitan ako ng manager ko dahil sa hindi ko pagpapakita ng ilang araw pero naintindihan niya naman ang paliwanag ko at binigyan ako ng pagkakataon. Sinubukan ko ring hanapin sila nanay magmula noon pero wala akong naging trace sa kanila. Naghanap din ang mga otoridad sa mga bangkay ng kapatid at tatay ko pero bigo rin silang makita ang mga ito. Ipinasa Diyos ko na lang ang lahat, Sir Jupiter. Hanggang sa kasalukuyan, hindi ko pa rin alam kung nasaan sila nanay at Pedro. Kung sakali mang nakikinig sila sa channel na ito, siguro naman magiging pamilyar sila sa bawat sitwasyon na ibinahagi ko sa kwentong ito. Naway hindi na sila gumagawa ng masama at huwag nilang hayaan ang sariling malugmok na lang sa inggit at pagkamuhi. Hanggang dito na lang ang liham na ito, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbabasa. Wind Chime Horror Story. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Josefa. 55 years old na po ako ngayon. Taga-Abra po kami. Natuwa ko sa inyong channel dahil may anak akong mahilig makinig sa inyong mga kwento. Palagi siyang nagpapatugtog sa bahay na naka-Bluetooth speaker. Dahil doon ay naisipan kong ibahagi na rin ang aking kwento sa inyong channel. Pangungunahan ko na po kayo. Ito po ay malungkot na kwentong may halong katatakutan. Isang sundalo po ang asawa ko na itatago na lang natin sa pangalang Albert. Nakadistino siya sa probinsya ng Mindanao. Madalang po siyang umuwi dito sa amin dahil sa kanyang tungkulin. Isang beses po, nagbakasyon siya. Tuwang-tuwa ang dalawa naming anak na sina Abigail
na 5 years old pa lang noon at si Agaton na 3 years old naman. Isang buwan din siyang nagbakasyon noon. Bitin ang panahon na makasama namin siya dahil napakabilis ng araw. Pero dahil trabaho ang gaagaw namin sa kanyang oras, wala kaming magawa. Nag-away pa kaming mag-asawa isang araw bago siya umalis. May nabasa kasi akong text sa cellphone niya noon mula sa isang babae. May cellphone na po nung panahong yun. Di keypad pa lang. Nangungumusta at nagtatanong kung kailan daw ang balik niya dun sa Mindanao. Galit na galit ako sa kanya. Tinatanong ko siya kung sino ang babaeng yun. Sabi niya, naging kaibigan lang daw niya yun doon. Naging close sila at sa kanya raw palaging humihingi ng payo. Problemado raw kasi yun sa asawa. Hindi ko siya pinaniwalaan dahil mas umiiral sa akin ang kutob na may babae siya. Alam niyo naman kapag kutob ng misis, iba talaga. Pero dahil paalis na siya noon, hindi na namin yun napag-usapan ng maayos. Umalis siyang may sama ako ng loob sa kanya. Umasa ako na maaayos namin ang problema kahit nandoon siya. Pero Sir Jupiter, mula nang dumating siya sa kanilang kampo, naging madalang na ang pagte-text niya sa akin. Hindi raw makapasok ang mga text niya dahil madalas walang signal. Nagtitipid din daw siya ng load dahil mahal po talaga ang load noon. Hindi raw siya basta-basta pwedeng umalis ng kampo dahil sabi niya, medyo delikado raw. Hindi naman siya nagsabi pa ng tungkol sa trabaho nila dahil ayaw niyang mag-alala ko. Lalo akong nagduda, Sir Jupiter. Di ko alam kung alin ang delikadong sinasabi niya. Ang trabaho ba o ang mahuli ko siyang may babae? Palagi ko siyang tinatawagan pero hindi ko talaga makontak. Minsang nasasagot niya pero napuputol din agad. Hanggang isang gabi, mahimbing na akong natutulog noon. Biglang nag-ring ang cellphone ko. Tumatawag ang asawa ko. Nagulat ako kasi oras na ng gabi ay tumatawag pa siya. Nakaramdam ako ng kakaiba. Naghahalong kaba at takot ang naramdaman ko noon. Bigla na lang akong pinanlamigan. Ewan ko kung pakiramdam ko lang pero talagang may sumimoy na malamig na hangin na para bang yumakap sa akin ng sandaling yon. Nang sagutin ko ang tawag ng asawa ko, halos bumubulong na lang siya at nagpipigil ng iyak. Puro bilin ang sinasabi niya sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ako, pati ang mga bata. Alagaan ko raw ang mga bata. Huwag ko raw silang pababayaan. Hindi ko siya maintindihan kasi yun lang ang unang beses na tumawag siya at ganun ang mga sinasabi. Kaya pilit ko siyang tinatanong kung ano ang nangyayari doon, ano ang sitwasyon niya doon. Pero
pero naputol na ang tawag. Kinontak ko pa siya pero hindi ko na matawagan ang number niya. Hindi na ako natulog at natuliro na ako. Hanggang sumapit uli ang gabi na hindi ko iniiwan ang aking cellphone. Walang mintis ako sa pagtawag sa kanya pero hindi na nagri-ring ang number niya. Para na akong nababaliw sa kakaisip. Hanggang sa may tumawag na sa cellphone ko. Ibang numero at hindi nakarehistro sa akin. Galing sa kasamahan niya ang tawag na yun. Ang sabi niya, natambangan daw sila ng mga rebelde habang papunta sa misyon. Gumuho ang mundo ko, Sir Jupiter, nang ibalita sa akin na isa ang asawa ko sa mga namatay sa bakbakang yun. Tulala ako, Sir Jupiter. Hindi ako makapagsalita kahit marami ang kumakausap sa akin. Dinadamayan ako ng pamilya at mga kaibigan ko pero hindi ko magawang maging matatag. Ang dami kong tanong, pero hindi na masasagot ng aking asawa. Namatay siyang hindi na kami nagkaayos. Dinala ko yun ng buong buhay ko. Sinisisi ko ang sarili ko lalo na nang ibigay sa akin ng mga kasama niya sa trabaho ang mga naiwan niyang gamit. Una kong tiningnan ang kanyang cellphone. Doon ko nalaman na talaga palang hindi naman ng babae ang asawa ko dahil nabasa ko ang palitan ng text nila ng babaeng yun. Siya lang ang kinakausap ng babae dahil sa problema nilang mag-asawa. Pero sa text lang ang kanilang usapan at hindi naman sila nagkikita. Hindi nagbura ng message ang asawa ko kaya nalaman ko ang lahat. Totoo pala ang lahat ng sinabi niya sa akin na hindi naman siya nagloloko doon. Doon ako lalong nanlumo. Inaway ko siya at hindi kami naging okay bago siya nawala. Sobrang sakit po, Sir Jupiter. Ilang buwan na ang nakalipas nang mailibing ang asawa ko. Hindi pa rin makausad ang buhay ko. Pakiramdam ko ay nasa loob lang ako ng isang panaginip. Gusto ko nang magising pero hindi ko magawa. Ayoko pa rin tanggapin na wala na siya. Iniisip kong nasa serbisyo lang siya at hindi pa pwedeng umuwi. Umaasa ako isang araw na magbabakasyon siya ulit at makakasama namin ng mga anak niya. Isang araw tumunog ang wind chime namin na nakasabit sa pinto. Binili namin ito ng asawa ko noong anniversary. Alam niyang gustong-gusto ko ang wind chime, kaya binilhan niya ako. Sabi pa niya kada uuwi siya, patutunogin niya ang wind chime. Ginagawa po niya yun noon kada uwi, kaya tumatakbo si Abigail para salubungin siya. Pero mula nang namatay siya, hindi na tumutunog ang wind chime kagaya ng ginagawa niya. Tumutunog ng mahina kapag hinahangin, pero kapag si Albert kasi ang gumagawa,
malakas talaga ang tunog nun. Kaya gulat na gulat ako nang biglang tumunog uli ang wind chime. Narinig ko pang tumakbo si Abigail papunta sa pintuan habang tinatawag ang ama niya. Nasa kusina ako noon kaya dali-dali akong pumunta sa pintuan. Tumunog lang ang wind chime pero wala ang asawa ko. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko. Sinaway ko na lang si Abigail. Sinabihan ko siyang pumasok na uli ng bahay at bantayan ang kapatid niya. Nagulat po ako, Sir Jupiter, nang biglang may itinuro ang anak ko sa labas ng bahay. Tuwang-tuwa siyang tinatawag ang kanyang ama. Pilit niyang sinasabi sa akin na nandoon daw ang papa niya, nasa labas at nakatayo lang. Tinanong pa niya ako kung bakit daw ayaw pumasok sa bahay ng papa niya. Nagalit ako, Sir Jupiter, kasi alam kong hindi na babalik si Albert. Nasigawan ko ang anak ko. Alam kong bata pa siya noon kaya hindi niya alam na hindi na babalik ang kanyang ama. Ilang beses na nangyayari ang pagtunog ng wind chime. Minsan naiinis na rin ako kasi pati ako ay umaasan ang asawa ko nga ang gumagawa nun. Binala kong tanggalin pero hindi ko magawa kasi alaala yun ng asawa ko. Hanggang isang gabi, bumangon ako para magpunta sa banyo. Paglagpas ko sa sala, napahinto ako sa paglakad kasi parang may napansin akong nakaupo sa sofa namin. Natakot ako kasi baka may nakapasok na magnanakaw. Nang lingunin ko uli, wala na akong nakita. Nagtuloy na ako sa banyo. Habang nasa loob, narinig ko si Abigail na nasa sala. Nagising din pala siya. Nagsasalita siya. May kinakausap siya doon. Hanggang sa marinig kong tinatawag niya ang kanyang ama. Dali-dali akong lumabas ng banyo para puntahan ko ang anak ko. Nag-aalala akong tinanong siya kung sino ang kausap niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na si Papa raw niya yun. Nang tanungin ko kung nasaan na, sabi niya umalis na raw. Binigil ko ang iyak dahil ayaw kong ipakita kay Abigail ang aking kahinaan. Niyakap ko na lang siya at sinabing hindi na babalik si Papa niya. Dinala ko siya sa kwarto at pinatulog na. Hindi ko po alam kung paniniwalaan ko bang nagpapakita si Albert sa anak niya o baka sobrang namimiss na rin ni Abigail ang papa niya. Pero isang beses po tumunog na naman ang wind chime. Pagkatapos ay nasundan yun ng pagtikim. Dinig na dinig ko yun. Gawain yun ng asawa ko kapag gusto niyang mangsurpresa. Kasi gusto niya pag dumarating siya ay tumatakbong palapit sa kanya ang dalawang bata.
Halos mapaiyak ako, Sir Jupiter. Sumalubong ang 2 anak ko habang tinatawag ang kanilang ama. Tuwang-tuwa sila. Naiinis akong natutuwa kasi nagpapakita siya sa mga anak ko, pero sa akin ay hindi. Inisip ko na talagang pakitain ng mga multo ang mga bata dahil siguro inosente pa sila sa mga bagay-bagay sa mundo. Hindi ko na sila sinaway, Sir Jupiter, kasi gusto ko rin. Gusto kong nandun sa bahay si Albert kahit hindi ko nakikita. Alam ko namang nakikita siya ng mga bata. Minsan po nakikipaglaro siya sa mga anak namin. Minsan kapag biglang naaaalimpungatan si Agaton na tumiiyak, tumatahan siya ng kusa at natutulog uli. Alam kong binabantayan siya ng asawa ko. Hanggang sa nasanay na po ako, Sir Jupiter, sa ganoong sitwasyon namin. Nawala kahit paano ang sakit sa puso ko at pangungulila kay Albert. Isang araw po malakas ang ulan. Nakabukas ang pintuan namin. Nasa kusina ako dahil nagluluto ng tsampurado. Bigla akong tinawag ni Abigail. Sabi niya nasa labas raw si papa niya. Basang-basa raw at giniginaw. Gusto raw pumasok pero hindi raw makapasok. Kaya sinabi sa akin ni Abigail na papasukin ko raw si papa niya. Kawawa raw dahil inuulan na sa labas. Hindi ko alam ang gagawin ko, Sir Jupiter. Sobrang nalungkot ako pero aaminin ko, kinilabutan ako. Mas nanaig sa isip ko na paano kung hindi si Albert yun? Ibang multo yun. Tapos pinapasok ko sa loob ng bahay. Hindi po tumunog ang wind chime ng sandaling yun, Sir Jupiter. Kaya naisip kong hindi yon ang multo ng asawa ko. Isinarado ko po ang pinto dahil sa takot. Pero umiyak po ang anak ko. Tinanong niya ako kung bakit hindi ko raw pinapasok ang papa niya. Pinipilit niya akong papasukin yon dahil giniginaw daw at basang-basa. Hindi ko po mapatahan si Abigail, kaya nasigawan ko siyang hindi yun si papa niya. Hindi na babalik si papa niya. Matagal nang patay si papa niya. Lalo po siyang umiyak at tumakbo sa kwarto. Pero mas nagulat po ako nang bigla na lang bumagsak ang wind chime na nakasabit sa labas ng pinto. Nagtayuan ang balahibo ko sa katawan, lalo akong natakot dahil sa nangyari. Hindi ko na po ikinabit ang wind chime, Sir Jupiter, kasi naisip ko baka nahahatak nito ang kaluluwa ng asawa ko. Imbis matahimik siya, lalo lang mahirapan. Tuwing 6:00 ng gabi, nagtitirik ako ng kandila sa labas ng pintuan namin. Naisip ko kasi na baka hindi makatawid si Albert, kaya pabalik-balik siya sa bahay.
Ayaw kong masanay ang mga anak namin sa ganoong sitwasyon. Kaya nagsindi ako ng kandila para tanglawan ang daan niya. Pero kapag umaga na, nagugulat ako kasi hindi nauubos ang kandila. Parang kakasindi lang ay namamatay din agad. Parang hinihipan. Ilang beses na ganoon ang nangyayari. Iniisip ko na baka namamatay ng hangin, kaya sa loob na ako nagsisindi ng kandila. Inilalagay ko na sa altar. Hindi doon mahangin dahil tago ang pwesto noon. Pero ganoon pa rin. Hindi pa rin nauubos ang kandila. Hanggang isang beses nang magsindi ako, kinausap ko pa ang asawa ko. Sinabihan ko siyang unti-unti ko nang natatanggap ang pagkawala niya. Huwag na niya kaming bantayan ng mga anak niya kasi nasasanay na ang mga bata na nakikita ang kanyang multo. Baka lumaki ang mga bata na hindi alam ang pagkakaiba ng multo sa buhay na tao. Pero nang sindihan ko po ang kandila, ramdam na ramdam ko ang hangin na pumatay sa apoy nito. Dinig na dinig ko talaga na pinatay ang apoy sa kandila. Ang lakas ng pag-ihip doon. Naisip ko, hindi pa yata tanggap ni Albert ang umalis. Bakit? Wala po akong ideya. Kaya mula nun, hindi na ako nagsindi ng kandila. Hindi na rin po ako naglalagay ng plato sa lamesa kapag kumakain kami. Kasi mula po nang mamatay ang asawa ko, palaging may isang plato para sa kanya na nakataob lang sa lamesa kapag kakain na kaming mag-iina. Inisip ko kailangan ko ng unti-untiin ang pagpapakawala sa kanya. Hindi ko pa kayang limutin siya pero para sa mga anak ko, kailangan kong gawin. Nang lumalaki na at nagkakaisip ang mga bata, unti-unting nabago ang lahat. Hindi na nila nakikita ang multo ng papa nila. Natuwa ako kasi unti-unti na silang nakakalimot. Nakatulong siguro ang pagtanggal ko sa lahat ng pictures ni Albert na nakadisplay sa bahay namin. Wala akong itinira kahit isa. Inilagay kong lahat sa isang cabinet na may padlock para hindi mabuksan ng mga anak ko. Gusto kong lumaki ang mga anak ko na alaala na lang ni Albert ang alam nila. Kahit mabura na sa isipan nila ang itsura ng kanilang ama dahil pakiramdam ko hanggat nakikita nila si Albert, hindi makakaalis ang asawa ko. Hindi siya matatahimik. Nakatulong naman po yun, Sir Jupiter. Hindi na nagpapakita ang asawa ko sa mga anak namin. Wala na ring mga paramdam. Wala na rin kasi ang wind chime. Lumaking normal na ang buhay ng mga bata. Kahit mahirap maging single mother, kinaya ko. Pinagsasabay ko ang pagtatrabaho at pagiging ina sa dalawa kong anak. Hanggang sa makilala ko ang isang lalaking katrabaho ko. Nagkapalagayan kami ng loob. Mabait po siya, Sir Jupiter. Dahil wala naman akong gaanong nakakausap, siya ang naging matalik kong kaibigan. Pero nang tumagal po ay umamin siya sa akin
Gusto raw niyang manligaw. Hindi ko po pinayagan. Inaamin kong hindi ko pa kayang palitan si Albert sa buhay ko at ng mga anak namin. Ayaw ko ring isipin ng mga bata na bibigyan ko sila ng bagong ama. Ayaw ko silang mailang. Pero hindi po huminto si Sunny. Ang sabi niya, handa siyang maghintay hanggang sa kung kailan ako maging handa. Isang beses po hindi ako pumasok sa trabaho dahil masama ang pakiramdam ko. Hindi napigilan ni Sunny ang puntahan ako sa bahay dahil sa pag-aalala niya sa akin. Hindi ko na naitago sa anak kong si Abigail ang tungkol sa kanya. Nakita pa niya ang dala nitong bulaklak. College na po si Abigail at alam kong alam na niya ang tungkol doon kahit hindi pa ako magsalita. Doon na kinausap ni Sunny ang anak ko. Tinanong niya kung pwede raw akong maligawan. Ang sabi lang ng anak ko, ako raw ang magdidesisyon noon. Tutal matagal nang patay ang ama nila. Pero ako po talaga ang may problema, Sir Jupiter. Hindi ko kayang magpasok ng ibang tao sa buhay ko hanggat hindi ko nakikitang maayos na ang buhay ng mga anak ko. Ganun pa rin ang sinabi sa akin ni Sunny. Handa siya maghintay hanggang sa maging handa ako. Alas 5 na po ng hapon noon, Sir Jupiter. Hindi na inabutan ng anak kong bunso si Sunny dahil nakaalis na ito. Dahil sa sama ng pakiramdam ko, sinabihan ko ang mga bata na bahala na muna sila sa kakainin nila para makapagpahinga ako. Lumaking mabubuting bata ang mga anak ko, Sir Jupiter. Maalaga sila sa akin. Ninalhan ako ni Abigail ng pagkain at gamot. Pagkatapos kong uminom ay sa kanya ako kinausap. Sabi niya malapit na siyang graduate ng college at siya na raw ang bahalang magpaaral kay Agathon. Sabi pa niya, kung gusto ko raw mag-asawa ulit, gawin ko. Kung doon ako sasaya. Alam po ng anak ko ang hirap at pangungulila na dinala ko mula nang mamatay ang papa nila. Sabi niya sa akin, patawarin ko na raw ang sarili ko. Hindi po talaga ako makamove on kasi pakiramdam ko namatay si Albert na may sama ng loob dahil inaway ko siya. Kaya hindi rin siya matahimik. Sinisisi ko talaga ang sarili ko dahil sa nangyari. Baka dinala ni Albert ang pag-aalala, kaya siya napahamak. Kung hindi ko siguro siya inaway at pinag-alala, baka buhay pa rin siya at kasama namin ng mga anak niya. Pero sabi ni Abigail, payag na raw siyang mag-asawa ako ulit. Deserve ko naman daw ang maging masaya ulit. Siya na raw ang bahalang magpaliwanag sa kapatid niya ang tungkol doon. Pero hindi ko po kayang gawin yun, Sir Jupiter. Nang gabing yun, nakalimutan po ng mga anak ko na isara ang main door ng bahay namin. Kaya napasok kami ng magnanakaw. Nagising ako nang makarinig ng mga kalampag ng mga gamit. Parang pinaghahagis ang mga gamit namin sa kusina.
Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nakita ko si Abigail na nakatayo sa pintuan ng kwarto nilang magkapatid habang nakasilip sa nangyayari. Titig na titig siya. Nang tingnan ko po ang sala namin, 3 magnanakaw ang nakapasok sa bahay. Mga nakasuot sila ng itim na damit at nakabonet pa. Pero takot na takot po sila. Nanginginig silang nakatayo lang sa sala at titig na titig sa kusina. Nakita ko rin ang mga kasangkapan na nagkalat sa buong bahay. Nagtakbuhan ng mga magnanakaw habang sumisigaw na may multo raw sa bahay namin. Tinanong ko si Abigail kung ano ang nangyari dahil siya naman ang nakasaksi. Sabi niya, may sundalo raw sa kusina. Siya raw ang naghagis ng mga gamit na yun sa mga magnanakaw. Nagulat pa ako nang magtanong siya sa akin. Sabi niya, si Papa yun, di ba ma? Sundalo si Papa eh. Binabantayan pa rin niya tayo, ma. Tumulo na naman ang luha ko, Sir Jupiter. Di ba, paano ako makaka-move on sa asawa ko? Kung ilang taon na ang nakalipas, binabantayan pa rin niya kami. Akala ko ay hindi na siya magpapakita pa kay Abigail, pero nangyari ulit. Lumabas pa ng silid si Agaton na nagtatanong kung ano ba ang nangyari. Niyakap ko na lang din siya. Sir Jupiter, mula noon lalong tumibay ang pasya kong hindi palitan sa buhay ko si Albert. Inisip ko na baka hinihintay lang ako, kaya hindi pa siya umaalis. Nakapagtapos na ng kolehiyo ang 2 kong anak. Si Abigail po ay teacher na, habang si Agaton naman ay nag-HRM. Gusto niya yon dahil gusto raw niyang magbarko. Kaya pinilit namin ni Abigail na tustusan ang pangarap niyang yon. Kagaya po ng sinabi ko, magpapasya lang ako tungkol kay Sunny kapag nakita kong maayos na ang aking mga anak. Opo, Sir Jupiter. Tinupad ni Sunny ang pangako niyang maghihintay siya hanggang sa handa na ako. Nakilala ko po si Sunny noon, nahiwalay na sa kinakasama niya at may isa siyang anak doon. Hindi raw siya nanligaw sa kahit na sinong babae hanggang sa makilala ko. Sobrang tiyaga po niya sa paghihintay, Sir Jupiter. Nakukonsensya na nga ako sa ginagawa niya. Kahit ilang beses ko siyang pinahinto ay ayaw naman, kaya nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Last year lang po nang sagutin ko si Sunny matapos ang mahabang taon niyang paghihintay at pagliligaw sa akin. 1 taon lang po ang agwat ng edad niya sa akin. Pinuntahan pa po namin ang puntod ni Albert dahil sabi niya, kakausapin daw niya ito dahil gusto niyang hingin ang kamay ko. Nirerespeto raw niya bilang dating asawa ko si Albert at bilang sundalo. Minsan po nakakatawa talaga ako mag-isip si Sunny. Kinausap nga po niya, Sir Jupiter, si Albert. Naiiyak pa ako noon dahil ipinangako niya
na aalagaan ako at hindi sasaktan sa mga natitira naming buhay. Nagpaalam pa siya kay Albert na pakakasalan daw ako sa simbahan. Nakakatawa po pero pakiramdam ko ay ibinigay ni Albert ang basbas niya sa amin. Ramdam na ramdam ko ang malamig na hangin na umihip na para bang niyakap ako. Napatingala ako sa langit at nakita kong napakaaliwalas kahit may pulo-pulong ulap. Napaiyak po ako pero ngayon ay tears of joy na. Alam kong masaya na si Albert at matatahimik na rin siya. Inisip kong baka gusto niyang makita na maging okay kaming lahat. Natuwa pa ako kasi sa tagal ng panahon na hindi ko pagsisindi sa kandila dahil namamatay lang yun nung oras po na yun. Ang kandilang sinindihan namin ni Sunny sa puntod ni Albert ay natunaw na. Ubus na yun nang umalis kami. Kaya naisip kong talagang okay na si Albert. Sir Jupiter, tinupad po ni Sunny ang pangako niyang kasal. Pinakasalan nga po niya ako sa simbahan at ang mga anak namin ang nag-asikaso ng lahat. Sa kabila man ng mga nangyari, nauwi pa rin sa happy ending ang kwento ng buhay ko. May ganito po talagang kwento. Babantayan ka ng namayapa mong asawa hanggang sa maging okay ka na. Isa po akong buhay na patunay sa kwentong ito. Marami pong salamat sa inyong pagbabasa. More blessings po sa inyong channel. At ngayon naman, eto na ang inyong shoutout portion. Shoutout kay JP Podales, Jennifer Cabasa, Jerdane Olbe, Brad J.R. Tuazon, J.R. Cantawi, Bess Shane, Ana Marie Flores, Charlie Sahol, Jaja, at Navi. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina John Carlo Perdonia at Linz Salcedo. Sabi ni Giancarlo, I always admire your voice po. Hoping for more stories. Thank you. Stress reliever ko kasi every time na nakakapagod na mag-aral. By the way, solid listener and pa-shoutout naman po daw kay John Carlo R. Perdonia ng Sibuyan, Romblon. Salamat po. Sabi naman ni Linz, thank you SB for another amazing story. Di lang basta story, may moral lesson pa. Sa dami ng mga channels ukol sa kababalaghan at aswangan stories, dito na ako na-hooked. More power to your team and your channel, Sir Jupiter. God bless and stay safe. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.